Good morning po mga kamars. At tayo nga po pala ay magluluto ngayon ng bibingkang malagkit. Yan, may 4 na takal nga po pala tayo ditong malagkit. At atin na pong huhugasan. At 4 na hugas nga po pala ang gagawin natin dito mga kamars. Hugasan na po natin. Para po mawala yung dumi ng ating malagkit. Bisis po natin hugasan. Tapos na po nating hugasan yung ating malagkit at ngayon po ay tutubigan po naman natin. Ang ilalagay po natin tubig ay 4 na takal po. Nalagyan na po natin ng tubig. Sasaklang na po natin sa rice cooker para po walang tutong. Ang ating sinaing malagkit. Ayan, hintayin lang po natin maluto yung ating sinaing na malagkit. Mga kamars, yan. Ayan mga kamars, at luto na po yung ating sinaing na malagkit. Nagsisimula na po tayo magluto ng bibingkang malagkit. At meron nga po pala tayo ditong gata na 2 cups. Na ilagay na po natin sa kawali. Ilagay na din po natin yung asukal na 1 cup. Ayan, asukal. Hintayin lang po natin lumapat yung ating gata. Saka natin po ilalagay yung ating malagkit. Yung ating sinaing na malagkit. Sinaing ko po muna para hindi mahirap pong maluto. Kuluan na po yung ating gata. May asukal. Ilagay na po natin yung ating malagkit na sinaing. At haluin po natin. Dahan-dahan po natin haluin. At maliit po yung ating kawali na pinaglutuan. Dahil wala po kaming malaki-laking kawali. Dahan-dahan lang po ang halo, mga kamars, ang ating bibingkang malagkit. Yan, lalagyan din po natin mga kamars ng pandan flavor. Yan. Pandan flavor po. Nilagay po natin. Haluin po natin. Halo-haloin lang po natin mga kamars ang ating malagkit. Ano po yung ating malagkit. Isa po sticky na. Atin na pong aahunin at atin na pong isasalin sa lalagyan mga kamars. Yan. Yan, nilagyan nga po pala natin ng foil yung ating paglalagyan ng malagkit. Sali na po natin. Yan, at iahanin na po natin dito sa lalagyan. Ayusin natin ang lagay. Ayan, tapos na po nating ihanay sa lalagyan. At tayo po ngayon ay magluluto ng pang toppings naman po dito. Nagawa naman po tayo ng toppings nito. Doon din po tayo magluluto sa kawali. Hindi ko na po yung hugasan. Magluluto na po tayo ng pang toppings doon sa ating bibingkang malagkit. At meron po tayo ditong 2 cups na gata. Ito po yung
pure na gata. Yung kauna-unahang gata. At meron din po tayo ditong 1 cup asukal na pula. Papalaputin lang po natin ito. At pag malapot na natin pong sasalin doon sa ibabaw ng ating bibingkang malagkit. Malapit na po natin ahunin at malapot na po siya. Ahunin na po natin at lalagyan na po natin sa ibabaw ng ating malagkit. Ang ating pang toppings. Mga kamars. Yan. Ito na po aahunin. Ayan, lalagyan na po natin sa ibabaw ng ating malagkit. Ayan, natin daan po ano yun. Ayusin po natin. Sasaklang nga po pala natin to sa oven. Mga kamars, sasaklang na po natin sa oven. Ayan, at sinaklang na po natin sa oven. Ayan, at tinapin po tatimer. 25 minutes. Saka po sa ibabaw lang po yung ano, yung init niya. 180. 180 po siya. Celsius po. Yan, at intayin lang po natin ang maluto. Yan na po yung ating bibingkang malagkit. Kumukulo na sa loob ng oven. Malapit na siyang maluto. Ayan mga kamars, at luto na po ang ating bibingkang malagkit. Ano po yung ating bibingka malagkit. Talaga naman pong napakasarap ng bibingkang malagkit natin mga kamars. Ayan. Ayan, natahatiin na po natin ang ating bibingkang malagkit. Talaga naman pong napakasarap. Tingin ko pa lang po ay masarap na ang ating bibingka. Atin na pong i-slice ang ating bibingka. At titikman po natin. At yan po ang ating bibingka natin. Yan po ang ating bibingka. Sarap. Yan na po yung ating nabawas. Kumain na po tayo. Masarap po ang lasa. Bibingkang malagkit. Try nyo pong lutuin mga kamars at masarap po.